Hello po guys, kamusta po kayo? Welcome back po sa akin pong channel, Simply Riz. Ako nga po pala si Hana, and para po sa video po natin ngayon is tuturuan ko po kayo kung paano po kayo makakapag-edit po ng video kahit gamit nyo po ang inyo pong cellphone. Kung kayo po ay nag-aaral pa ng video editing or di kaya nagtatry kayo or gusto ninyong mag-create din po ng inyo pong channel, YouTube channel, makakatulong po itong video sa inyo. So, nakaraan po, nagkaroon na po tayo ng full video tutorial sa CapCut po. CapCut yung ating application na gagamitin. Pero sa napansin ko po, yung CapCut recently, ang dami niyang feature na hindi na po natin pwedeng magamit kung tayo po ay hindi naka-pro. Ibig sabihin po, parang may bibilhin tayo or maglalabas tayo ng pera kapag tayo ay naka-pro. So, dahil mga gusto natin ng freebie lang, of course, dun tayo, hanap tayo kung saan merong application na kasing ganda din or mas maganda pa kay CapCut. So, para sa video natin ngayon, ang gusto ko pong i-share sa inyo, tuturo ko sa inyo is yung paggamit po ng UCut. So, etong UCut, libre lang ito, wala tayong kailangan na i-pro para tayo makapag-edit. Punta lang po kayo sa inyo pong Google Play Store, tapos punta lang kayo sa search icon, type nyo lang doon UCut. So, UCut Video Editor and Maker. So, pwede ko din yan siyang i-update actually. Pero, hopefully, eto pong si UCut ay hindi maging kagaya ni CapCut. And, patuloy siya na maging maganda, na free lang. So, ayan po, successful ko na po na na-update itong UCut. Kayo po, pag successful nyo naman po na na-install na yan, open din po yung makikita ninyo. I-click nyo lang po yung part ng open. Para po makapag-start na tayo mag-edit dito, i-click nyo lang po itong part ng plus sign. Tapos meron po kayo makikita na new project, i-click nyo lang po yun. Meron po ditong tatlo, may video, may photo, and may all. Para sa video na to, video po yung i-edit ko. Next time na tayo mag-focus sa part ng photos. Ngayon, magsaselect ako. Pagka-click ko ng isa, magkakaroon ng number dito, 1. Tapos, i-click ulit, number 2. Ibig sabihin, yan po yung pagkakasunod-sunod. Okay? Dito po kay UCut, up to 20 na videos yung pwede nating i-select. Tapos, i-click na natin itong part ng arrow. Once po na gusto ninyo, kunyari ay ika-21 na video, pwede pa naman po yun. Pero, i-click nyo po muna talaga itong arrow. Pagka-click nyo po ng arrow, saka na lang po kayo magdadagdag ng panibagong video. I-click nyo po itong part ng plus sign sa kaliwa, saka po kayo mag-add ng isa pang video. Tapos, i-click nyo tong part ng arrow. Okay? So, ganun po siya. Ngayon, i-delete ko muna to since nagdoble. Click ko lang itong video, tapos mag-a-appear dito yung delete, okay? So, start na po tayo kung paano po tayo mag-e-edit. So, nakapili na kasi tayo ng videos na i-edit natin. So, pag-usapan natin, etong nandito sa upper part ng mga videos natin. Meron po ditong trim, music, filter, effect, text, sticker, PIP, speed, enhance, captions. Meron ding background, record, volume, rotate, flip, and crop. Yan po yung makikita natin dito sa icon na to once na hindi pa po natin kiniklik yung clip. Ito po yung clip. Once na klinik natin tong clip, mag-iiba po yung nandito sa itaas. Kung makikita nyo, nandyan pa rin naman si trim, si split, pero nandyan na yung speed. Nandito na yung enhance, captions, nandito na yung part ng delete, animation, crop, copy, opacity, replace, voice changer, rotate, sort, freeze, or reverse. Or di kaya curve, pero wala po, hindi yan yung curve. Dahil sa sobrang dami po na pwede nating magamit dito, i-focus ko po muna kung ano yung pinaka-importante. And I think yun yung mas makakatulong para sa mga beginners. So, for example, eto pong video na nandito, nakamute po yung video na yan. Ang gusto ko dyan, tatanggalin ko yung part na yan. Ang gusto ko dyan, mag-i-start sa akin. Ika-cut ko yun, tapos mag-e-end dito. Okay? Yan yung bala ko. So, ang gagawin ko po dyan, pupunta ako sa pinaka-start na gusto ko. So, kunyari, eto yung gusto ko. Mula lang dito, onwards yung gusto kong clip. So, gusto ko tanggalin lahat ng nandun sa kaliwang side. So, i-click ko lang po yung clip.
pagka-click ko po sa clip, lalabas po itong split. Ibig sabihin, hahatiin niya yung video. Pagka-click po natin ng split, take note ha, pagka-click po ng split, yung pinaka-video po na nasa kanan, yun po yung madedelete kapag i-click natin yung delete. Kaya kung ang gusto po natin ay tanggalin yung nasa left side ng video or unahan ng video, i-click nyo po muna yung unang part and then click nyo yung delete. So, ibig sabihin na minus na. So, ito na yung start ng atin pong video. So, kung ipe-play natin yan siya, ayan. Ang gusto ko hanggang doon lang, hindi na babalik sa akin yung video. So, ipe-play ko ulit po. Tapos dahil bumalik siya, ayoko doon. So, hintayin ko, tsempuhan ko dito sa part na to. So, ika-cut ko po ulit yan. Click ko itong clip. Tapos, i-click ko po itong part ng split. And then, i-click ko itong part ng delete. Pagdating naman dito sa next na video, kung mapapansin nyo po, ibang scenario na po yan. So, sample lang po kasi wala pa po ako mga videos dito po sa akin pong cellphone. So, ngayon, turuan ko kayo guys kung gusto ninyo na pabilisin yung isang video. So, kung gusto niyo pabilisin yung isang video, i-click nyo po yung clip na yun and nandito po itong part po ng speed. Pag-click nyo po dyan, ito po yung pinaka-normal na range, 1.0. Kapag drinag po natin itong orange na yan, papunta po sa left side, mangyari po mas babagal yung video or mas hahaba. Kung makita ninyo, nag-slow mo ako dyan, di ba? Pero, kung ang gagawin nyo po ay idadrag nyo po yun pa kanan, mangyari po mas bibilis po yung video. Ayan o, naging mabilis siya. Okay? So, ganun po. Once po na ang ginawa ninyo dito is isang check, ito nandito sa kanan, yung video na yan lang, yung ating sinelect, ang magiging 2.0 times yung speed. Pero kapag clinic po natin itong dalawang check dito, lalabas po dito na apply to all. Ibig sabihin lahat po ng clips is magiging mabilis. Okay? So, for this video, i-click ko lang itong part ng check para isa lang yung mapapabilis. Okay? So, ngayon, punta tayo sa wala pang trim or etc. I-click ko lang tong parang V. Yan. Dito tayo sa part ng trim. Itong part ng trim, yan din po yung shinare ko sa inyo kanina na pag-cut ng videos. For me po kasi, mas magiging smoother yung pag-edit nyo kapag clinic nyo yung video at in-split ninyo. Tapos, pwede nyo naman po yan i-drag para mas lumawak yung video. Ayan. Para kuhain nyo to at i-delete. Pero meron po tayong tinatawag na trim. Pagka-click nyo po sa trim, pwede nyo siyang i-drag or i-cut. Kunyari, gusto nyo hanggang dito lang. Ayan. Pero sa akin po, hindi ko recommended si trim kasi po minsan, meron po tayong nahahagip ng pagtitrim na hindi pala natin dapat mahagip. Mas accurate po if tayo ay mag-i-split na lang, tas manually deleted. Split, tas click nyo yung tatanggalin ninyo, then click delete. Para po sa akin ha. Pero pwede naman kayong gumamit ng trim. Okay? So ngayon, katabi ng trim, wala pa po akong sineselect na part po ng clip ha. Katabi po ng trim, meron po tayong music. So, yan po yung, kung mapapansin niyo kanya nag-start kayo yung YouTube channel ninyo, gusto niyo may background. So, meron po music. Kiklik nyo lang po itong part ng music. Nandito po may featured. Ito, yung mga music na ito ay nasa UCut na po talaga. So, ibig sabihin, mamimili na lang po kayo. So, marami naman pong pagpipilian dito. Pero, I think, pwede naman ako mag-suggest sa inyo na when it comes sa pagpili ng music, lalo na po kung hindi ito pang school purposes, kung kayo po ay magpo-post sa YouTube, baka po kasi makopyright kayo kapag nandito kayo sa part ng featured. Pero nasa sa inyo naman po yan. Ayun, nasabi ko lang naman. Dito naman po sa may part po ng My Music, nandito po ang local music and extract audio. Magpo-focus lang po muna tayo dito sa local music. Meron po akong dinownload na, kunyari, Glaze by My Ego. So, i-click ko lang yan. Tapos, mapapakinggan nyo po yan dito. So, click natin ulit siya. Ayaw kasi yan. Glaze. Ayan. Natugtog na yan siya. Ayan siya. Makikita ninyo. Kapag yan yung gusto nyong ilapat dun sa video, click nyo lang tong part ng use. Pero pwede nyo din namang itrim yan. Eto. Nakita nyo tong nasa baba. Yan. Pwede nyo itrim kung anong part lang ng music yung gusto nyo isama. Then, click nyo lang tong part ng use. Nandito din po yung
kanila pong tutorial. May magiging tutorial naman yan dyan. So makikita nyo pag plinayin nyo, hindi nyo lang rinig kasi hindi nyo po marinig yung voice recording ko. Itong color yellow, yan po yung music. So habang nagsasalita po ako dito sa video, meron na po yung background music, okay? So kagaya lang din po ng ginawa po natin sa pinaka-clips po ng video, pwede din po natin na i-trim itong atin pong music or i-trim or i-clip. So i-click lang natin to, yung yellow na part, music. Nandito yung part ng split. Kunyari tatanggalin nyo to. Yan. Kuhain nyo lang yung tatanggalin ninyo and then click nyo tong part ng delete. Since na-deletean nyo yun, na-stack up or naiwan etong part na to dito sa part na to. Sorry, ang hirap ano yan. I mean, ayan, naiwan etong music dito sa part sa ika-03 na time. So, dahil gusto nyo dito siya kunyari, idadrag nyo lang po to. Select nyo lang yung glaze by my ego. Tapos, i-long press nyo lang, i-move nyo siya papunta dito. So, pwede yan siya ma-move. Okay? So, okay na. Nandun na siya sa part na yun. Okay? So, next. Meron ditong filter and effect. Pero, I think, hindi naman ito usual na ginagamit. Pero, pwede nyo na siya i-select. Kung gusto nyo maputi kayo or natural lang. Ganun po. Okay? So, once po na nakaselect na kayo, click nyo lang yung part ng check dito. Pero sa akin, wala po kung i-adjust sa filter. Pagdating naman sa effect, ayan. Pili lang kayo dito ng hindi pro. Yan po siya. Okay? So, hindi naman siya mostly needed. Dito sa example naman natin, kunyari, meron akong ni-record. Tapos, nakita yung style. Kunyari, style ng susi. Ay, ayoko ipakita yung style ng susi. Kunyari lang po pwede ko siyang takpan either ng text or ng sticker. For example, in this video, pag magtatanggal tayo nitong susi, nang magtatakip tayo, pwede tayong gumamit ng sticker. Click nyo lang yung sticker. Kunyari, heart na mata. Ayan. Pagka-click mo dyan, pagka-click mo po ng emoji, i-click mo na po itong check. Ibig sabihin, tama yun na choose mo. Tapos, palakihin mo lang siya gamit itong arrow. Ayan, papalakihin natin. Ayan, malaki na siya. Tapos, wait lang, hindi pala kita pag sobrang laki. Meron pala siyang range lang ng laki ng sticker. Ayan. Tapos ilalagay ko sa kung saan dapat natatakpan yung susi. Ayan, ganun siya. Kagaya din po sa video and kagaya din po sa music, pwede din po natin i-split. So, kunyari, kagaya nito, wala naman yung susi pero natatakpan pa rin po yung mukha ko ng heart na emoji. So, i-click ko tong part ng split. Make sure lang natin na yung i-split natin is yung heart emoji. Yung may eyes na ganito. I-click nyo lang emoji. And then, i-click nyo tong split. Tapos, i-click nyo tong delete. So, natanggal na siya. Okay na. So, ngayon, kapag gusto nyong i-move ito, kagaya lang din ng ginagawa natin kanina sa music. I-drag nyo lang siya or i-select nyo lang long press. Then, i-drag nyo siya kung saan part na gusto ninyo. Okay? So, for example, gusto kong i-explain sa viewer kung bakit tinakpan ko yung susi. So, pwede tayong maglagay po ng text sa atin pong videos. So, itapat lang natin tong line na to sa part na gusto nating maglagay ng text. Kunyari, kasing sabay lang siya nitong emoji. Ayan, sasakto ko lang. Ayan. Pagkalagay ko dyan, i-click ko na po itong part po ng text. Tapos, magta-type na po ako dito. Kunyari sa akin, tinakpan ko po ang susi. Tapos, maglagay lang ako pwede na maglagay dito ng emoji actually. Ayan, tinakpan ko po ang susi, tas hehe. Tapos, lagyan natin ng emoji. Ayan, heart. Kung makikita ninyo, ayan na siya. Meron na siyang ganyan. Pwede nyo itong paliitin, pwede nyo itong palakihin. So, pwede nyo yang i-edit. So, i-drag din natin sa posisyon kung saan natin gusto. Kunyari, dito sa part na to. Ayan. Yan, okay na siya para sa akin. Ngayon, kung mapapansin niyo, since nakaselect po tayo sa text, marami pong option dito sa taas. Nandito yung add text, caption, edit. Itong edit, kung may gusto kayong baguhin, babaguhin niyo yung text na in-indicate ninyo. Tapos click nyo lang yung check. Nandito din ang part ng font. Medyo limitado lang ng kaunti yung kanilang font compare kay CapCut, pero okay din naman ang fonts dito kay UCut. So, for example, yung Bebas yung gagamitin ko. Tapos, babaguhin ko yung kulay kasi black na black. So, para mabago yung kulay, i-click ko lang tong color wheel. Tapos, etong text, ang ibig sabihin po niyan, yung
pinakasulat yung kulay, yung kulay na pipiliin natin. Kunyari, ang sa akin puti. Click ko lang tong puti, ayan, naging puti na. Etong part ng label, kapag sinelekta natin yan siya, magkakaroon ng parang box. Ito, kung mapapansin nyo, nagkaroon ng black na box. Parang background yung ating text. Pero since ayoko ng may box kineme, click ko lang tong X, etong none. Yan. Pagdating naman sa border, yan po yung parang linya. So, since puti yung aking text, yung border pipiliin kong black. Ayan, mas gusto ko yung ganyan. Pwede nyo din po palang mabago yan ha. Yan, papunta dito sa width. Okay? Idadrag nyo lang po yan. Kapag okay na po, pwede din kayo mag-try sa shadow, pero hindi naman na siya super importante. Kapag gamay na nyo na po to, malalaman nyo na yung part ng shadow. Ayan. Parang pang-edit lang siya para ma-highlight lang yung text. Okay? Pag okay na yan, click nyo tong part ng check. So, okay na tayo. Pagdating sa pag-add ng text, pwede nyo din po yung i-split. Ayan, nandito yung split. Nandito yung delete. Once po na okay na yan, meron pa rin po tayong pwedeng ituro sa inyo. Kung kunyari, ang gusto ninyo ay yung video, lalapatan nyo po ng picture or kahit video din. Kunyari is subscribe. Dito tayo sa PIP. Pagka-click natin ng PIP, kuhain ko po itong may green screen para isang tutorial lang. Pagka-click ko ng green screen, makikita nyo po na nandito yung green. So, subscribe icon kasi yan palakihin ko lang, tapos ibaba ko. Ayan, ibig sabihin, yung video natin, napatungan ng video din. Yun po yung PIP. So, ang gagawin ko, iseseli ko po itong green na yan, tapos pipiliin ko po itong chroma. Kasi ganito po yung itsura niyan. Ipe-play ko po Ayan, yan po yung subscribe. Okay? So, hindi naman po natin gusto na may green screen po yung video natin. Para matanggal po natin yung green screen, i-click nyo po itong part po ng chroma. Tapos, eto pong bilog na yan, ilalagay nyo lang po yan dun sa may green. Okay? Para makita po ni pick color. Tapos, i-click nyo lang po itong part ng check. Wala na po kayong pwedeng, meron naman kayo pwedeng baguhin sa strength and shadow, pero i-as is nyo na lang po yun as 20 and 10. Okay? Click nyo lang itong part ng check. Tapos, i-play nyo. O, diba? Ganun na yung naging itsura. So, after nyan, pwede nyo din po pala yan i-crop. Dito yung crop. Pwede nyo din po hinaan yung volume. Malakas po kasi yung volume ng click ng subscribe ko. So, pwede ko yun siyang hinaan. Then, click ko tong check. Okay? Tapos, pwede ko din yan siyang i-cut. So, i-click ko lang tong green screen. Dahil sobrang haba niya. Yan. I-click ko lang yan siya. And, i-split ko. Click ko tong split. And then, click ko tong delete. So, ganyan po siya. Okay? Naiintindihan po ba natin? Pwede din po natin yan siyang pabilisan actually. Nasa atin naman po. After that, meron po tayong tinatawag na background. So, kung gusto niyo po ng background, click nyo lang po itong part ng background. Dito muna tayo sa part ng BG. So, nandito po yung mga background. Pero, since sa akin, naka-portrait po yan, hindi tayo makakagamit ng background. So, babaguhin ko po muna yung angle. The best po, itong portrait na size, kapag po tayo ay magpo-post po ng mga video kapag sa Facebook, IG, or TikTok. Pero kung tayo ay long video kay YouTube, gagawin po natin ay punta tayo sa BG, tapos punta tayo dito sa ratio. Nakita niyo po dito 16:9, i-click nyo lang po yan. 'Di ba? Naging gano'n na yung itsura. So, etong ganito pong part, ang gagawin nyo lang po dyan, click nyo tong part ng check. After po nyan guys, ganito na yung makikita ninyo. Ayan. So, click nyo po ulit itong part ng BG, and then dito, i-click nyo po itong part ng color. Kung gusto nyo na ang background ninyo ay solid color. Kung gusto nyo na picture naman, click nyo lang itong part ng BG, and i-click nyo lang itong part ng pinaka-photos kung may gusto kayong photo ninyo na maging background, or di kayo mamili na lang kayo dito. Okay? So, once na nakapili na po kayo dito, sa tingin ninyo ay the best naman yan, click nyo lang itong part ng check. So, para sa akin, feeling ko mas maganda itong ganyang background. Okay? Click ko itong check. So, ganyan na po yung itsura niya. So, kunyari, tayo naman po ay mag-re-record
Ang gagawin natin, click nyo lang tong part ng record. Ibig sabihin po nun, may video na po kayong nalapat dito. Gusto nyo lang pong patungan ng boses ninyo. So, kung gusto nyo pong ganun, click nyo po muna itong video ninyo. Tapos, click nyo tong volume. Kung gusto nyo pong voice over lang yung ginagawa ninyo, hinaan nyo po muna yung video ninyo. Kasi, mangyayari, magsasabay na nagsasalita kayo. Nagre-record na kayo ng voice recording ninyo, may boses pa yung video ninyo. So, kung gusto niyo mag-voice recording, make sure nyo na naka-zero yung volume ng inyong video. After nyan, itapat nyo lang sa kung saan nyo gusto na i-start yung recording and then click nyo lang tong part ng record. Tapos, i-allow nyo lang yan sa UCAT. Tapos, nandito na yung pinaka-microphone. Tap to record lang yan. Hindi lang ako po pwedeng mag-record ngayon kasi nga po, naka-screen recording na din po ako. So, magiging dalawa siya. So, mangyayari po niyan, pag na-click niyo po ito, automatic po maggaganyan yung video. Parang aandar siya habang nagsasalita ka. Para nakikita mo kung anong part ng video yung nare-recordan mo. After niyan, pwede nyo na i-click itong part ng check. Okay? So, ano pa ba yung mga pwede pa natin ditong maituro? Meron ditong part ng rotate. So, hindi naman na to super duper kailangan, pero I think helpful sa inyo. Click nyo lang tong part ng video. Kung meron po kayong gusto na i-rotate, click nyo lang tong rotate. Ayan. Rotate nyo pa ganyan, pa ganyan. So, sa akin, okay naman tong ganyan. So, kung gusto nyo i-mirroring, ayan, pwede nyo i-mirroring. So, pag okay na, click nyo lang tong part ng check. Pwede nyo din yan siyang i-reverse. Ibig sabihin, pa-reverse. Tapos, ano pa bang kailangan ninyo dito? Ayun, part ng copy. Kunyari, may gusto kayong doblehin na video. Kiklik nyo lang yung video. Ayan, nakaklik na. Click nyo tong part ng copy. Ayun o, nadoble siya. Okay? Dito pala guys, kapag may i-undo kayo, kunyari, aksidente nyong na-copy, hindi nyo naman gustong i-copy, pwede nyong i-undo yung inyong last na ginawa. Click nyo lang tong part ng arrow. Ayan. O, diba? Na-undo. Isa pang arrow, yung next na na-undo. Tapos isa ulit, gusto nyo ibalik yung volume, i-arrow next ninyo. Ganun lang po siya, nandito. Okay? Other than that, meron po ditong part ng captions. Yan, pwede po kayo mag-auto dito, pero may bayad po siya. So, yung style dito, pwede kayo makapag-unlock, pero through ads, 1 minute lang yun. Okay? So, I think hindi naman, parang bihira naman ata yung may gusto ng captions. Ayun, yun lang yung may bayad na part. Okay? Kapag lumampas ng 1 minute. Other than that, ano pa ba? Crop. Kunyari, click natin to. May gusto tayong tanggalin na part. I-crop. Click nyo lang tong part ng crop. Tapos siguro, gantuhin ko siya. Yan. Ayan. Kunyari, ganyan lang. Okay na sa akin yan. Then, click ko tong check. Diba? Mas nag-narrow yung picture. Yung video. So, ganun po siya. Since ayoko, masyadong payat. So, i-arrow back ko lang yan. I-undo ko lang. Okay? So, ayun lang naman po yung pinaka-basics na atin pong kailangan. And I think, lahat naman po ay aking naituro dito. So, ganun lang po kasimple gumamit itong si UCAT. Sa una po, medyo nakakalito po siya as in. Pero guys, madali po siyang magamit. And, feeling ko, mas worth it siya kaysa kay CapCut. Okay? So, kapag magsisave kayo, click nyo lang tong part ng save. Ito yung dahilan kung bakit mas gusto ko siya kaysa kay CapCut. Kasi, libre lang yung kanyang 2K or 4K dito na resolution. Kay CapCut, 720 na lang. Kapag nag-hire ka dun, may bayad na, naka-pro na siya. Okay? So, click lang tong part ng save. Tapos, mag-save na yan. Yan, ganyan na po siya. May lalabas lang na ads and I know na normal na ata ngayon ang may ads. So, i-click nyo lang tong part ng arrow and yung part ng X pagkatapos ng ads. Tapos, intayin lang po na matapos mag-save yung inyong video. Tapos, you're good to go. Pwede na. Okay na yon. So, ang haba ng ads na to, kaloka. Pero ayan, loading na. Converting na yung video. So, intayin ko lang yan. Kaya post ko muna tong video, guys. So, ayan, nakasave na. So, pwede na natin siyang mapuntahan sa aking gallery. Ayan. So, ito na yung inedit natin. Diba? Ayan. Ito na yung inedit natin. Pwede nyo natin i-play yan. Yan. Naka-rotate lang siya kasi syempre, hindi naka-portrait. Ayun. Well, that's it guys. I hope po na nakatulong po itong video sa inyo. Mas recommended ko po ngayon si UCAT kesa po kay CapCut. Kung meron po kayong tanong, let me know lang po sa may comment section.
And guys, tulungan niyo po ako na makahanap po ng ano yung mga tutorials na pwede ko pong gawin. Kasi hindi ko po alam kung ano po yung mga next tutorials ko. So, I hope ma-help niyo din po ako doon. Tapos, request lang po kayo ng mga videos po na pwede po natin gawin. By the way guys, before ko i-end po itong video, pwede po kayong mag-subscribe sa akin pong iba pa pong channel. Naka-flash po dyan sa screen. Tapos yung mga link po ng other channels ko ay nandyan po sa may description. Ayun lang po. Thank you so much guys for watching. I hope na nakatulong po itong video sa inyo. Good luck po sa pag-edit po ng inyong mga videos. Ingat po kayo palagi and God bless po.